accountant in pajamas. Ayan. Bago tayo bumalik sa ating guest, babatiin ko ulit ang ating mga listeners dyan sa Hong Kong, Dubai, Kuwait, sa Australia. Alam mo, meron tayong mga usual friends listener. natin, Mga sila friends Lani Carillo. Ayan. Basahin mo naman yung ibang message. Ay, si Paxi Kiel ng B81 Radio. Hi, Ma'am Alina, Sir Neil. Pabati po sa DGS Advertising, nanonood po. Ganda ng topic graphic design. Oo naman, para sa mga nagninegosyo at gustong magnegosyo. Ayan, si Aina Bacani. Good evening din po, Ma'am and Sir Neil. Lutzil Dasilio is watching. Hello, Lutzil. Good evening. Si Jenny Kahindi Dinaya is watching. Alam mo kung saan ito? Doon ito sa katabi naming baryo sa Kabarasan si Jenny. Alam ko taga doon ito. I'm very proud naman may internet na doon. Hello, maupay ng gabi na iyo dida Jenny. Kumusta mga amyaw? Okay, amyaw. Kapitbahay, amyaw means kapitbahay. Kay Candy Flores, graphic design ako, hindi ko ginamit. Wow, sayang naman. Anyway, baka nag-iba siya ng career. Kay RCD Belia Abril, ang ganda po ng topic niyo. God bless you po. And then kay Candy Flores again, ganda ng topic about graphic design. Yan si Maria Teresa Auris Benitez is Hi, Teresa. Hi Dayday, good evening. Ito kasi kaano natin ito ka schoolmate natin sa UP Tacloban. Thank you so much Dayday for watching kay Teresa Auris. And then si Candy Flores, may Ma'am Glenda, may sample ka patingin. Wow, hanapin na lang sa ano. Anong website mo? Website. Ginagawa na. Makikita mo mamaya ang mga saang website at saang anong yung fanpage. Ito, basahin ko na Glenda May. Ayan. .portfolio.com. Yeah, at saka meron din, pwede niyang tingnan sa Glenda May. Ang May niya is M-A-Y-A. Ano yan? Behance. Akala ko behave. Behance.com. Actually, pa-flash namin to sa screen, yung website na to, para makita nyo naman yung mga sample designs niya and then ma-access nyo. Yes, ayan. Para dun naman sa mga potential clients na gusto siyang i-hire. Ayan, si Lisa Rose Lopez. Ano po ang challenges na na-encounter nyo in terms of billing and collection with your clients? Sige, unahin mo munang sagutin. Tatapusin ko lang yung greetings sa tatanungin natin siya mamaya kasi ito ang napakalaking challenge dun sa mga magsisimula kasi nga gawa ka ng gawa tapos wala ka namang collection, gutom pa rin naman. Ay, si Dudes Abuel is watching us. Hello Dudes, kumusta yung mga mountain climbing mo? Saan ba yun Dudes? Yung huling mo, may mga ice na yun eh. Tsaka may Ironman siya eh. Hindi, nasa lang yan, nasa mountain siya, tapos may mga may mga snow eh, nasa yata to sila, nasa Korea. Nasa Korea sila. Hello dudes, kumusta dyan yung mga K-pop boys? Yun. Ayan, si Papsi Kiel. Business Pro never fail to amaze me. Gaganda ng topic, salamat. And then si Candy Flores pala is from Hong Kong. Wow, kumusta mga taga Hong Kong? Kumusta dyan, Candy, yung mga ating mga kababayan dyan? Yes. Okay. So, balikan natin yung question ni Lisa Rose Lopez. Ano yung challenges mo dun sa billing and collection? Yan, napakagandang topic dun sa mga magsisimulang mag-business. Bilang nag-flashback po sa akin lahat ng kliyente kung di nagbayad. Biglang naalala. Sa 12 years na yun, may mga hindi na. Meron po talaga. Kasi nagsimula ako, hindi po ako prepared. So hindi ko pa po na-appreciate yung importansya ng business system. At collection, yun po. So na-realize ko po na importante yung standard operating procedure, SOP. Pagdating po sa billing and collection, dahil yun nga po yung challenge ko. Una, nakukuha po nila yung design ko, di pa ko bayad. Kasi sahabunin ko sila, wala po akong kontrata. Yan, isa ba yan? Hindi po kayo na-discuss muna yung design, tapos ginawa nila. Opo, ayun, may ganyan din po ako. Meron din po yung time na, tapos na yung project, may down payments na binigay, tapos ayaw nila yung trabaho. Refund daw. Taga lang. Wala po sa usapan yan. So, refund ka pa pagkatapos yung overnight. Opo, yung overnight. Ganyan po.
marami pong challenges, lalo na pagdating sa billing and collections. Pero yun nga po, ang naging solusyon po doon, magkaroon po ng SOP. Talaga. Like, ano yung SOP na? Anong SOP mo ngayon? Sa simula pa lang po, klaro po yung expectations. So sa unang meeting, ano po yung sabihin ko po sa kliyente, ano po yung kailangan ninyo? O ito po yung terms ko. Lalo na kung first time ko po siya makakatrabaho, kung pwede po sana, 50% down payment muna, panigurado lang. Okay. So, kung signing of the contract, 100%. Ay, kung po pwede lang po. Parang tayo din noon kasi dito yung experience ng mga baguhan sa business. Nahihiya tayong mag-bill agad. Nahihiya. Kami din na-experience namin yan na nakakahiya. Kailangan muna naming tapusin yung account bago kami mag-collect. Pero ngayon, ganyan na din. 50% na rin kami. Yan. So, ang nakatulong po sa akin, yung kontrata. So, 50% down payment. Sa contract talaga. Contract po talaga. Best friend niyo po yun. Tapos, dahil nga po sa experience ko na hindi nagustuhan, gusto ilibad lahat. So, ngayon, meron na po akong mga clause. Wow, meron na Oh, may clause na natuto na po ako. So, yung 50% po na down payment, kung po pwede at pumayag po yung client na retainer fee ko na yun, whether matuloy o hindi, buti na lang din po kung matuloy. Kung hindi, at least meron na po ako for the effort na in-extend ko. Nung ginawa mo ba yung contract, nag-hire ka ng lawyer para gawin yan? Naalala ko yung sinabi kong isang K, kakilala. Kasi may kakilalang lawyer. Ay, importante pala may lawyer din na kakilala. Kaya alagaan niyo po yung 3 K. Nagpagawa ng standard contract mo para i-protect mo rin yung sarili. Ayun po. So, 50%. And then yung the rest ng 50%, sa dulo po niya, nag-uusap na lang kami kung next ko ba na down payment 20% pag may milestone po kaming na-meet. Pero sa dulo po, usually it's either 10% or 20% po iniiwan. Binibigyan ko po yung option yung kliyente ko na kung di po kayo masaya, pwede ko pong i-waive na lang yun. Pero sa akin pa rin yung copyright ng trabaho. Kasi hindi niya nagustuhan. Ang bait naman nun, may 10% siya na na pwede nilang sabihin na hindi ako masaya kaya hindi ko pabayaran yung 10%. Pero may copyright kasi may iwan. Maiwan siya sa akin pa rin po. Pwede nilang gamitin yun, pero once lang or twice, yun. Ay, hindi po. Pag gano'n na, ayaw nila. Akin na po yun, hindi nyo magagamit yun. Hindi na magagamit. Yung po yun. Galing naman nun. Para magbayad sila Opo. ng full. And usually po kapag yung kliyente na hindi po talaga maayos, nawawala na po sila pagdating sa 10%. So at least nabayaran na po ako, 10% lang yung nawala sa akin. Ayun po. Talagang Opo. Parang common naman yung 10%. Pero tayo wala tayong 10%. Dapat bayad talaga yung kliyente. Kung po pwede Kasi na po. pinirmahan Ipa-follow namin through ko na yung- lang, bago mo sagutin yung tanong kanina, bago mag-break, ipa-follow through ko na lang. So ngayon, base sa experience mo, ilang percent yung may tinatawag nating bad clients or bad debts, yung mga hindi natin nakukolekta? For me po right now, Yeah, sa experience mo lang. Ngayon. at this stage ng buhay ko po, halos, again, inalagay po sa 90 kasi ay nag-work na po ako at the moment sa yung mga regular clients ko na po. Bihira na lang po ako kumuha ng bago ngayon. Opo. Binabalikan naman po nila ako eh. Sayang naman, may pagpatula sana. Open naman po ako to new clients. Hindi kasi Opo. kasi para din doon sa mga listeners natin na may balak din na kumuha ng graphic artist. So, pwede kayong kontakin ng mga potential clients. Kung nagsisimula pa lang po kayo, yung sinabi ko kung sample ng contract, it will help a lot para hindi nyo po kayo matakbuhan sa payment niyo. Kasi pinagtrabahuhan niyo po. Yeah, oo. Gusto ko lang balikan ang objective ng ating programa. Tayo ay tumutulong sa mga negosyante para kung meron silang need sa ating mga guests, pwede silang tumawag, may pagawa. And then sa mga nagpaplano rin na gusto mag-set up ng sariling business using graphic artist, pwede kayong tanong sa Facebook at sasagutin niya ni Glenda. Yes. Kung meron namang yung hindi dito sa live tapos na yung program natin, pwede pa rin silang mag-post ng questions. Oo. Sasagutin natin doon sa business tour. Saka ahatapin muli natin si Miss Glenda pag isagot natin. Para hindi namin kaya yung mga design na pinag-uusapan dito. Yan. Sige, balikan natin yung tanong bago mag-break. Ang pinakamahirap na parte is yung ma-develop yung ability para makapag-connect ka sa kliyente. When I say connect is ma-serve mo yung needs ng kliyente. Medyo bibihira kasi ma-achieve yun eh. No? Pagiging effective.
Ano ang sikreto mo or anong ma-advise mo sa mga listeners natin na gusto rin maging graphic artist? Wala po talaga dapat yung Ang galing nun. Kung ikaw pala ay mag-venture na sa self-employment, tanggalin mo na lahat ng kapal Kapalmuksa po. Kapalmuksa to. Ang ginawa ko po at that time, nag-alam ako sa mga established na po ng mga designers. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin po siya. Makikipag-appointment ko, pwede ko ba kayo? Ako na yung lunch, ako na bahala sa lunch dito. Tatanungin ko lang kayo, paano ba ito, ganyan. So, diretso lang yung So research. yun yung sinasabi mong experience at of the air kanina, nagkukwentuhan tayo more on the research na banggit mo, di ba? So yung una, dapat walang, sorry for the word, walang yan. Oh, may space naman po. Walang. Number Kapal one, number books two talaga. is research. Kailangan parati kang nagre-research. May gusto kang i-expound doon sa parte ng pagre-research? Ay, opo. Kailangan updated po kayo parati. Especially as, kung graphic designer po kayo, very aware po dapat kayo sa inyong copyright, sa inyong rights as a graphic designer. And also, current standards na mga balita po. Kasi ang bilis po ng technology eh. Kailangan updated po kayo parati. Again, bumabalik po tayo sa internet, nandiyan po lahat. Ganun po. Sige. Maganda yung tatlo. Ulitin ko lang. Una muna, walang research, and then always be updated with technology, etc. etc. Okay. Sige, may follow-up question lang ako doon. Related doon sa ginagawa mo, gumagawa ka, ako, lalapit ako sa iyo as a business owner. Ano ang matutulong mo sa akin? Yes. O kasi baka may mga nanonood tayo ngayon na mga business owners din. Ito kasi ang isang challenge kasi sa isang magninegosyo, lalo ng mga small and medium enterprise. Meron na tayo ngayon sa sa standard ng SEC nilabas yung mga pang small businesses. Kasi wala silang capability na maggawa ng sarili nila. So usually, mag-hire talaga sila ng outsider na wala. Hindi naman agad yan makakapagtayo ng buong team ng graphic Design. Siyempre, mag-outsource mo na yun. So, ano ma-advise mo sa kanila or paano mo matutulungan? Ang una ko pong tatanungin is, ano po ba ang kailangan nila na i-achieve? Ano ang goal po nila na gusto nila i-achieve? Gusto po ba nila na mag-create ng awareness sa internet ng kanilang business? ng campaign. Opo, campaign. Or po pwede rin po na nagsisimula pa lang sila. Gusto ba nila na logo? Ayan, na illustrated. Naggagawa ka rin ng logo. Opo, na kung gusto nila yung may drawing po na logo, na kaya ko yun. Or po pwede rin po, ang gusto po ba nila ay magbigay ng information About the product. product. Opo. Kung ang target market nila ay bata, ay even better. Pwede ako mag-conduct ng comics workshop. Ngayon, ganyan po. So, depende po sa needs ng business. I try to serve naman po. So, kahit design ng website, nabanggit mo kanina, di ba? Pwedeng ikaw mag-design? Opo, ako po yung magdodrawing ng itsura, pero sa iba ko po papagawa yung coding. O Sa kasi hindi na siya illustration programmer. Hindi na programmer. Trabaho na ng programmer. O yun. tumudugo po ilong ko doon. Bigay ko na lang po sa iba. Okay, kailangan din. Sa business na yan, kailangan din marami kang interrelated din. Kasi pag, halimbawa ako, isa akong negosyante. Gusto ko magpa-advertise sa sa TV. So, kailangan mo rin ng mga kaibigan, isa sa mga KKK mo doon para tumulong din sa iyo sa business. In relation to that, may tatanong ako, ikaw ba ay direkta doon sa business owner o may dumadaan sila sa agent, dumadaan ka sa agency o yung Normally po, diretso po ako sa business owner. Pero ngayon po, dahil nag-evolve na po yung negosyo ko, mukhang kailangan ko na po mag-take in ng business partner po. Kasi may mga times na hindi ko na rin po kayang i-handle dahil mag-isa lang po ako. Minsan, nag-hire na rin po ako ng ibang tao. Okay, that's very nice. Parang ina-outsource mo na Ina-outsource ko na rin po yun. ibang jobs. Opo, ngayon, parang nagko-concentrate na rin po ako sa client relations. So kung hindi na po kaya ng oras ko, meron na rin po ako mga tao under me. Na magagawa. Yun naman ang habang lumalaki yung business, mag-hire na o kaya i-outsource, ibigay na dun sa, kung hindi mo expertise,
ibibigay mo doon sa mga kakilala Ang ng mga bata po ngayon, kaya hard them. Igaguide nyo na nga lang po. Igaguide nyo po kung paano maging effective yung ng kanilang gawa. So parang sinusupervise mo na lang, binamanage yung jobs. Ito tinanong ko dati ng isang listener natin, pag may start ako ng graphics design business, magkano kailangan ko? Oh, wow. Ang tanong ko po sa sana, makausap ko siya. Kasi ano po ba ang gusto niya? Small business. Sino po ba yung target niya na kliyente? Small businesses po ba? Gusto po ba niya yung malaki? Depende po yun. Kung malaking kliyente, malaking budget po kailangan niya. Kung small businesses lang at online, maliit na budget lang. Pag internet lang, saka Isang loob lang. at pwede na. lakas loob, pwede rin Pwede po. na. At saka nanay muna. Oh, nanay muna. Kasi hihingi ng pamasahe. In the average, in the average. On the average, 12 years ago, nung nag-start po ako, ang pera ko lang is around 10,000 para lang magkaroon ako ng resibo. Nagpa-register na. Nagpa-register na po Nagpa-register na sa ako. BIR. Opo. Gusto ko lang ipaalam sa ating mga listeners, actually, ang Business Pro ay sinet up dahil sa gusto namin makatulong, lalong-lalo na sa mga parts ng administrative, resibo, hindi mo alam paano mag-register. In-advertise natin ito, if you need assistance in setting up your business, Business Pro is here. I think we have a hotline there. The hotline is 0927-839-6876. Pero babalikan kita dun sa tanong, maliban sa resibo, yung mga equipment na kailangan mo, magkano ang gagastusin para mag-set up? Sorry, nakalimutan ko na ata po yan. Basta may pera ka at may guts Ito ka. ba 50,000, 100,000? Let's say, just for a computer setup and an internet connection. Internet connection and computer po. Sabihin po natin ang inyong desktop na computer, 15,000 na po. Dito pwede na rin po. Tapos mga programs, depende po sa, sige sabihin na lang po tayo 50 for everything. Just to be Kasi sure. kailangan mo rin ng mga license doon sa program. Ano bang mga programs ang basic na kailangan niya para sa maging graphic designer? Yung Adobe package, yung buong yun po. Buong Adobe package. Buong Adobe package. And depende rin po sa kanyang specialization. Kung katulad ko po, it helps na meron po kayong pen tablet. Opo. So, imbes na mouse, pen po yung ginagamit ko po. Para pang-drawing diretso. Meron ba kayong magic pen? Yung magic pen, yun po yun. Yung palang ginagamit, yung laptop ko kasi ganito, yung laptop ko bagong bili, in order pa niya yun sa anong tawag ng laptop ko doon? Oo, bawal lang mag-advertise, walang bayad sa Ay, walang Yun na-amaze ako kasi merong pen yun. opo. Kaya lang hindi naman ako marunong mag-drawing. Hindi ko nagagamit yun. Yung pala kayo, sa mga graphic artist, kailangan nyo yun. Ay, opo. At importante po, yun po pala. Sa mga gusto magsimula, kailangan po nalang alagaan yung kamay. Dahil there was a time po na ang dami ko pong kinuha na trabaho. Kasi gutom po ako eh. Nagkaroon po ako ng carpal tunnel syndrome. So, Yun isang, yung parang ito. naipit po yung ugat ko dahil sobrang trabaho mo. Opo. Isang buwan Sa po tindi akong ng di pangangailangan mo. Lalo akong tumindi ng pangangailangan. Hindi ako nakatrabaho po noon. So hina-hina, yun din po natutunan ko pacing. facing. Tapos, wag mong... As a graphic artist, ang importante pala kamay. Kamay. Sa kautak. Sa kailangan ng utak doon. Tama yun. Wag mong papasmahin ang kamay. Yes, pagpasmahin ng kamay kasi designer ka nga. Designer. Sa ating mga accountant, pwede lang, calculator na tayo eh. Tsaka sa utak, siyempre, assuming na meron. Oo, tama po kayo dyan. Meron naman yun. Ayaw. Anyway, so more or less, pag mag-start ng business about graphics design, para lang makapag-umpisa, 50,000 will do. Plus the licenses, mga 50,000. 50,000. Tapos mag-internet na mabilis. Tapos kinakailangan marunong ka ng abilidad as to how to yung business processes at saka Kapal yung obviously, mukha mo. kapal ng mukha. Nakalimutan ko po. Yeah. May mga seminars po kayo na-attendan, especially po yung Toastmasters International. Wow. Pero turuan po kayo paano makipag-usap sa tao.
kung na-meet niyo po ako nung nagsimula po ako, takot po ako sa kanila. Opo, pero yun nga, kailangan ko po. Kaya marap po ako. So yan ay parang lumalabas, you are also not that outgoing before Ay, or hindi sa po. communication. So that's why you enjoy. Yes po. Kumapan na lang yung mukha. Kumapan na lang. Yun. O talaga tayo pag nagnegosyo tayo, kailangan din hindi tayo ng number one na factor. Kasi ano ko naman kukuha ng kliyente, yung nasa sulong ka lang. Nasa loob ka lang ng opisina mo, nasa loob ka lang ng bahay. Hindi kayang magkapag-negosyo puro internet lang, hindi ka makipag face to face. Kahit na po sa internet ngayon, mga kayo po abroad, kailangan nyo na rin kung kita. Maki-face to face na Gusto mo, wala pong choice. Kailangan nyo po magkaroon ng communication skills. Opo. Sige, meron pa tayong isang mabilisang oras, magbe-break muna tayo. May tanong ako, this is the last part sa pagbalik natin. Ang tanong ko is, ano yung mga iniiwasan mo para hindi tayo masira sa kliyente? Ano yung mga dapat? Top 3 lang. Ma'am, yan ay sasagutin mo, sa ating pagbabalik. This is Neil Season. And Alina Season. We are the professionals in pajamas, also known as accountant in pajamas, here at BET1, Business Pro, building business for professionals. Your expertise, your business.